dahan-dahan. Nakikita ko sa bayan ko, kasi kung magsabi ka, anong ipakita mo sa amin? What can you show to us na kaya mo? Exhibit A, Davao. Andyan kami sa Mindanao. Ang Mindanao magulo. Ang Mindanao nandoon lahat, good or bad. Hindi ko naman sabihin na patino ko. Pero alam mo, ang sekreto talaga ng gobyerno, maniwala kahit sa hindi. Tanungin mo yan mga taga Davao. It's really discipline. Pag wala tayong disiplina, pag ayaw sumunod ang tao, wala talaga. Na the reason why I ran, finally, kasi mismo yung gobyerno is the one oppressing the people. Alam mo dito sa bayan natin, dalawang klase ito. Yung nasa taas, yung mga mayayaman, yung mga bilyonaryo, at kung anong pinaggagawa, tax evasion, smuggling of rice. Napunta pa ako ng Senado, nag-testify ako, wala rin nangyari. Lahat, yung mga transaksyon, mga kaibigan, binibigay, hausyaw lahat yan. Pero bilyon ang nawawala, naghirap pa rin ang tao. Sa baba, because obedience dito, pagsunod ng batas, kung gusto mo lang, itong sa baba, ito yung mga kriminal na walang dalawang isip, papatayin ka, nanakawan ka, i-rape yung mga anak mo dahil sa droga. It is really driven by drugs, shabu. At maraming beses na ako nagpadayag sa Pilipinas, I am not normally a person who would call the president. But I remember there was a time, kasagsagan yung bala, sinabi ko kay Mr. President, in-interview ako, I was in the tomb of my mother and father, and I called the attention of the President. I said, Mr. President Aquino, I supported you during the last election. Si Mar, sinuportahan ko yan. I never asked isang piso sa kanila. Sabi ko, Mr. President, when you won the presidency, you never saw me in Malacanang, not even my shadow. Wala akong hiningi sa inyo ni isang basket na project. But this time, I have to talk to you publicly because it is government which is oppressing the people. Pagbaba mo pa lang dyan sa airport, yung himulbulan ang sa Bisaya, yung manok na buhusan mo na mainit na tubig, hinihimulbulan na dyan. Ang kaya nilang kunin yung mga bagay-bagay ng mga mahirap, yung mga OFW at yung ordinaryong tao. Dito naman paglabas, andyan yung mga kung ano-anong racket sa taxi sa lahat na nakawan. At yung iba naman pagbiyahe, papuntang Pampanga, Bulacan, Luzon, pag napara niyan, kung sino yung walang niya magpara, yung kargo, yung biyahera, nawawala na lang. It is the solemn duty of government to provide security to the people. Pagka ikaw ang gobyerno, hindi mo lang maproteksyonan yung tao, sorry. Umalis ka na lang. Wala kang silbi.